You are watching Christ's Commission Fellowship, changing lives for eternity. Tayo po magpapatuloy sa ating series na ito na legit. Sabi natin, legit is a shortcut ng legitimate. At yun yung common word na ginagamit ngayon. Nasasabi niya, pag sinabi mo legit, tunay yan. Authentic yan. Totoo yan. At sabi nga natin, it's so important because we need to be real to break free. And getting real is not just being parang, yung parang tayo as a person, yung hindi tayo nagkukunwari. That's very good. But, hindi yun ang totoo nagbibigay ng freedom sa atin. Kasi, no matter what we do, until we have met the truth, kasi ang truth po ay person si Jesus Christ, we will never be real. Now, honestly, ito po ang isang poem na nagpapakita kung ano ang struggle ng tao. And maybe to some of you, you have already heard this, pero gusto ko lang pong ulitin. Ano yung poem na to? Sabi niya, please hear what I am not saying. Do not be fooled by me. Sabi niya, huwag kayo magpapalin lang sa akin. Huwag kayo magpapalin lang sa mukha na suot-suot ko. Dahil ang suot ko ay maskara. Libong maskara. Maskara na takot akong tanggalin. At dahil doon ay walang totoo patungkol sa akin. Sabi niya, ang pagkukunwari ay isa ng sining na ikalawang bahagi o pagkatao ko na. Sabi niya, kaya huwag kayong magpapaninlang. Alang-alang sa Diyos, huwag kayong magpapaninlang. Don't be fooled. Sabi nga ganon, my surface may seem smooth. Yung panlabas ko, maaaring banayad, pero ang panlabas na yan ay maskara. Iba't ibang uri, iba't ibang pagtatakip. Sa ilalim nun ay kawalan ng pag-asa. Sa ilalim nun ay kalituhan, takot, at pag-iisa. At sabi ganon, tinatago ko to. Ayokong malaman ng sino man. Natatakot akong malaman nilang aking kahinaan. Kaya nagtatago ako at naggumagawa ako ng maskarang pagtataguan. At sabi niya, gusto ko nang itigil ang paglalarong ganito. Gusto ko na maging totoo. Gusto ko na maging spontaneous. At maging ako. Sino ako? Maaring tanungin ninyo. Ako ay kilalang kilala ninyo. Dahil ako ang bawat lalaki at bawat babaeng inyong nakakasalubong sa kalye. Isipin nyo sinulat po yan ni Charles C. Finn, 1966 pa. Ang tagal na. Pero yung katotohanan ng kanyang sinabi, totoong-totoo sa marami sa atin. At sa totoo lang, kahit Christians, tanungin mo, kamusta ka na? Hallelujah, praise God. Totoo, kamusta ka na nga? Hallelujah nga. Praise God. Hindi kamusta ka na? Mabuti pa yan. Ang dami kong utang. Hindi ko mabayaran. At saka, ito, Father's Day na naman. Magkakainan kami. Wala naman akong pera. Ito, mga anak ko, kain naman ng kain. Iba naman, ano ba yan? 50 years old na ako. Wala pa rin akong boyfriend. Parang, ang lungkot. Parang, pag tinanong mo sila, parang maaring nakatawang ang mga panlabas, nakangiti ang kanilang mga bibig o mga labi, pero sa loob, ang daming pag-iiyak. Ang daming mga katanungan, hindi lang maintindihan, ano ba talagang sagot? Why am I here? What am I really doing in this life? Ito yung katotohanan na they are hiding behind a mask. At hindi yan totoo, kaya nga we need to have a legit life. At ang pag-asa natin is for us to have a legit happiness. Hindi yung mga papagkunwaring kasiyahan. Hindi yung mga panlabas na kasiyahan. Kundi kasiyahan yung totoo, yung hindi ko kailangan magkunwari. Kaya nga sa Matthew chapter 5, ito po yung ating inaral. Kung naalala ninyo, dahil ito ang turo ng katotohanan. Sabi, knowing the truth will help us get real and experience legit freedom. Kasi kung hindi natin matikilala yan at hindi natin maintindihan yung sinasabi ng katotohanan, when Jesus Christ was teaching us, I'm telling you the truth, now I'm telling you the truth. Unless you really come to God, unless the Son of Man sets you free, you'll never be free indeed. Sabi ng Panginoon Diyos. Kaya ito ho yung idea. Kung ang tingin ng tao that by being with Jesus will make your life miserable, then you are wrong. Kasi ang tingin ng tao, pag, Christian, malungkot yan. Yung mga Christian na yan, problema, ang dami nilang isusuko, ang dami nilang di pwedeng gawin. Ay, kawawa yung mga Christian na yan. And hindi yun totoo. Alam niyo kung bakit? Because only Christ can give us a real and meaningful life. Sabi naman, I came that they may have life and have it abundantly. Kaya nga, ang unang turo niya, kasi maraming Christians po, sobrang hindi nila talagang nakikita yung totoong Christian.
Ang talagay-taglay nila, puro paniniwalang kaisipan lamang at walang sa buhay. Parang ganito. They know theology, but they studied God. They studied theology. They know theology. They're experts of theology. But they are not worshiping God as God want them to worship Him. Ang layo nun. They know Christology, but they have no personal relationship with Jesus Christ. They know pneumatology, but they never walk by the Holy Spirit. Never even filled by the Holy Spirit. Di ba ang lungkot nun? Parang eto lahat alam nila, pero wala yung reality. Kaya ho yun ang challenge ng Diyos. Now, you want something real? Look at this. Itong turo ni Jesus. In Matthew 5, for example, when Jesus saw the crowds, He went out on the mountain, and after He sat down, His disciples came to Him. He opened His mouth and began to teach them, saying, look at this, look at the scenario. The disciples were following. Obviously, there were also multitudes following the Lord Jesus Christ, but He is not concerned about the multitudes. Not that He did not care. He did not care. Ang concern niya, yung mga disciples niya. Kaya nga ho, as a rabbi, He sat down and began to speak. Na para baga ito sa serious talk, na inupuan niya pa talaga, you better listen. Mahabang usapin ito. And if you are serious, hindi ka pwedeng malayo. You have to really approach Him at makinig ka ng malapitan kasi kailangan mo marinig kasi seryosong usapin to. Para umupo yung teacher, ibig sabihin, mahabang usapan to. Eto, baligtad tayo. Kayo nakaupo at ako nakatayo. Tama? Kaya ang marami sa inyo, nakakatulog. Kasi hindi usapang seryoso. Kasi kung seryoso ka, tatayo ka talaga, tapos makikinig kang mabuti. Nakuha ninyo? Ito yung idea noon. Kaya sabi niya ng Panginoon Diyos, ang una niyang tinuro about Christians, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. And tuloy-tuloy na yun, blessed. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the gentle, inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, they shall be satisfied. Then they are merciful, they will receive mercy. They are blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Now, sabi nga, blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Ito, kasama niya ito. Blessed are you when people insult you and persecute you, inulit na naman, and falsely say of kinds of evil against you because of me. At ito na yun, rejoice and be glad, for your reward is in heaven. It's great. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. So ano napansin ninyo? When He started talking about blessed life, kasi ang idea ng Diyos, Christian life is a blessed life. Okay ba sa atin yan? Now, sabi niya, when He started, for theirs is the kingdom of heaven, and when He ended His talk, for theirs is the kingdom of heaven, parang sinasabi niya, kumbaga sa ito yung open parenthesis, ito yung close parenthesis. Parang isa siyang tema. That the kingdom of heaven is comfortable, that the kingdom of heaven inherit the earth, as in you will reign in the earth. Sabi niya, the kingdom of heaven is what? Peaceful, satisfied. The kingdom of heaven is will see God. The kingdom of heaven, yun ang idea. Yung kingdom of heaven, yung gitna, yung discussion sa gitna, it speaks about the kind of Christian life that you should experience. Isipin nyo, ang sarap. Sabi ng Bible, itong Christian life, it is a blessed life. At alam natin, ang blessed life is a kind of joy that reflects the very joy of God. Kaya nga, walang Diyos, hindi mo ma-experience ito. Kaya sabi ni God, kaya sa totoo lang, ang sinasabi ni God dito, ganito. Sabi niya, gusto mo talaga maintindihan, kasi ang dami ngayon, puro peke na ngayon. Kahit Christian, ang daming Christian na peke eh. Everybody's claiming to be Christians, pero walang katibayan. And sabi ng Lord, hindi naman sa pagsasabi ng Christian, Christian ka eh. Hindi naman pagsali sa grupo, naging Christian ka eh. Sabi niya, there must be a sign, there must be evidence of your Christianity. Kaya sabi ng Bible, paano? You will know them by their fruits. Di ba? Ang linaw naman yan. For example, kahit na yung puno, sabihin natin, ilagay mo doon sa puno, mangga, mango tree. Tapos ang bunga niya, duhat. Di mali yun? Di ba? Ilagay mo doon, guava tree. O, tas ang labas, guayabano. Talagang kahit ano ilagay mo dyan, yung bunga pa rin ang magsasabi kung anong klaseng tao yan. Tama? Kaya ang unang palatandaan ng bunga ng totoong sumusunod kay Jesus Christ is legit happiness. Nagkakaintindihan po. Kaya maliwanag po ito, kaya mapapansin ninyo, hindi mo pwedeng gayahin to at magkunwari lamang. Sabi nga ni Martin Lloyd-Jones,
a Christian is something before he does anything. Ang totoong Christian, Christian muna siya bago niya magawa yung bagay-bagay ng pagiging Christian. And we have to be Christian before we can act as Christians. Kasi hindi ito biro. Parang ang Christian is an impossible life to live. Sasampulan ko lang kayo. Sabi niya, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo kaliwa. O, payag ka? O, saan ang Christian dyan? Dito, pag naapakan, pag malambot, paa. Di ba? Pag natalsik ka ng laway, hoy, laway mo. Di ba? Tumatalsik. So, napansin niyo yung sabihin? Galit ka kaagad. Ang Christian, hindi. Sinampal ka? Ito pa po yung kabila. Parang mahirap yan, ha? Sabi niya, mahalin mo ang kaaway mo. Ano? Kaaway nga eh. Ba't ko mamahalin yung kaaway ko? Di ba? Kaya naalala ko, may lalaki. Gusto sabi niya, Pastor, maghiwalay na po kami asawa ko. Eh bakit? Kasi po, hindi ko na po siya mahal eh. O di bale, ganito ha, pag naghiwalay kayo, tiyakin mo magkapit bahay kayo ha. Eh bakit? Kasi sabi ng Bible, love your neighbor. Ano? Sabi niya, hindi mo naintindihan, Pastor. Galit na galit ako sa asawa ko. Ayaw ko makita ang mukha niya. Hanggat maaari, ayaw ko na siya. Ibig sabihin, kaaway ko siya. Mabuti. Bakit? Sabi ng Bible, love your enemies. Napansin niyo? O, paano ka lulusot? Ang Christian, medyo kakaiba ho yung standard. Kaya kung hindi si Jesus Christ ang talagang nasa sa iyo, hindi mo magagawa yan. Nagkakaintindihan po? Hindi ho. Hindi yan parang, uy, sali ako sa CCF, Christian na ako. Hindi ganyan. Uy, kasumama ako sa ganitong grupo, Christian na ako. Hindi ganyan. It is a reality of Jesus Christ in our lives that we can do something beyond what normal people can do. Kaya ito yung challenge. This is the... Papakita ko sa inyo lalong bakit kamo. Tingnan nyo ha, dito sa topic natin. Is this normal? Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Gusto niyo pong i-translate? Masaya ang malungkot. Nakuha niyo? Parang paano gagawin yan? O anong saya ang nagdadalamhati? Parang, ang hirap naman yan, hindi ko naman maintindihan yan. Mahirap maintindihan, kasi pag hindi mo nakuha yung sinasabi ni Jesus Christ, for sure, you will misinterpret this. Kaya nga ho ito, tingnan nyo, naglaro na po ba kayo ng Simon Says? Di ba yung Simon Says? Simon Says, jump! Hanggat din niya sasabi yung Simon Says, stop, hindi ka titigil ang pagtatalon. Tama? O subukan nyo nga sabihin sa'yo, Simon Says, laugh. Then Simon Says, cry. Ang hirap. Yun ang sinasabi dyan. Nakuha niya? Hindi siya biro. Para siyang dramedy. Narinig niyo na yung saltang dramedy? Dramang comedy? Hindi ho mapagsabay. Now, anong ibig sabihin yan? Doon ho natin maintindihan, this is something different. Now, listen to this. If we truly understand Christianity, ito po ang katibayan. Ang Diyos makapangyarihan. Sinasabi ng Diyos, ako makapangyarihan, ako nagtalaga ng bawat pagkakataon. Dahil makapangyarihan ako, pakinggan niyo ito mabuti, sabi ng Panginoon Diyos. Wala pa kayo sa langit. Dahil wala pa kayo sa langit, itong pagkakataon ito yung sinasabi sa Ecclesiastes, there is an appointed time for everything, and there is a time for every event under heaven. Ano yun? There is a time to weep, and a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance. Ano sinasabi ni Jesus? Sinasabi ko na lang sa iyo kagad ngayon to, habang dito ka sa lupa, bagamat Christian ka, hindi ka exempted sa karanasan ng lahat ng tao. Lahat ng tao nagkakaproblema. Ngayon tanongin ko sa inyo, sino sa inyo ang gusto nyo may problema kayo sa buhay? Sino sa inyo gusto nyo mahirap ang buhay ninyo? Obviously, walang taong matino na gustong maging malungkot at maraming problema ang buhay. Pero itong malungkot na realidad, sa ayaw mo, magkakaproblema ka. Kung wala ngayon, mag-antay ka, darating sila. Ito ang pag-isipan nyo pag dumating ang problema, hindi yan pa isa-isa. Sabay-sabay, para yung exam. Napansin nyo bang exam, pag periodical exam? Ini-schedule ng mga teachers halos sa 3 araw na sunod-sunod doon ang exam? Bakit ganon? Ito mga teacher na ito, pwede naman i-schedule next week yung iba. Bakit yung isa lang muna ngayon, puro math, reading, yan. Tapos next week naman, math naman. Diba? Lahat ng klase ng math, para pag nag-aral ka, isang direksyon lang. Bakit naman pinagsasabay-sabay? Kasi pinapractice na tayo sa realidad ng buhay na pag dumating ang problema, sabay-sabay, hindi pa isa-isa.
Mabuti pa nga yung exam, scheduled. Ang problema, hindi scheduled. Dumarating sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Maaring iba sa inyo. Halimbawa, service, nakikinig ka. May tumatawag, hindi mo na silent mode. Ting, tinining, ting, ting, ting. Ano ba? Problema number 1. Siyempre, lumabas ka ngayon, tumawag ka. Ba't ka tumatawa? Nasa service ako. Ang tatay mo, na-RAS, na heart attack. Number 2, problema na yun. Pangalawa na. Ano nangyari? Nasaan siya? Dinala siya sa Makati medical city, sa medical city, dinala sa medical city, na ICU. Pangatlong problema, ang mahal doon. Pangatlong problema na. Saka sinigurado ka, tinignan ko na, yung credit card mo, max out na lahat. Pang-4 na problema na. Nakuha ninyo? At ang tatay mo, magtatagal pa ng mga 2 linggo, under observation. 5 na. At bakit sabay-sabay yung problema? Tapos ito pa, lalapit pa asawa mo. Sweetheart, iiwan na kita. Tapos biglang mababalita mo, yung anak mo, bagsak sa school. Tapos isa naman nag-entrance exam, hindi pumasa. Bakit ngayon pa? Now, it's a weeping moment. Alam niyo, may mga pagkakataon sa buhay natin na ang pinakatamang response ay hindi tumawa, kundi magdalamhati. At itong dalamhating ito nangyayari madalas kapag tayo nawawalan ng mahal sa buhay. Alam nga naman, pag namatayan ka ng mahal mo sa buhay, tuwan-tuwa ka, patay na siya. Isang ganun Kahit nga ibang Christian, hirap na hirap Ay, namatay ng tatay mo, congratulations. Mira mo, congratulations, patay tatay ko, kaya kita dyan. Alam ko yan kasi ginanyan ako ng mga Christian, hindi la alam pa paano ko babalitaan. Ay, Brother Bong, congrats, bakit patay ng tatay mo? Parang ano kala mo sa akin? May mga ganun tao. Ngayon, nawalan tayo ng mga precious moments, nawalan tayo ng kaibigan, nawalan tayo ng oportunidad, nawalan tayo ng kumpiyansa, nawalan tayo binitray tayo ng ating mga huwad na kaibigan, nabigo tayo, nagtagumpay yung kalaban natin. Sabi, nawalan tayo ng trabaho. Talagang yan, mga weeping moments yan. Mga mourning moments yan. Anong gagawin? Tumawa? Ano sabi ng Bible? Kaya anong ginagawa ng mga tao? Dahil ayaw nilang mourn, ayaw nilang magdalamhati, ang ginagawa nila, maninisi sila ng ibang tao, o kaya sisiraan nila ang ibang tao, o kaya naman babagsak ng ibang tao, o kaya naman hahanapan sila ng mga bagay na kasiyahan, mga amusement parks, o kaya magsusugal, o kaya tatakbo sa barkada, at gagawa ng mga bagay na hindi legal, o kaya naman sila'y maglalasing, at kung gagawa para maging high, iiwas sila sa mga bagay na magdalamhati dahil ayaw nilang malungkot. Yun ang paraan ng mundo. Kaya nga ngayon, anong ginagawa natin? Tumatakbo tayo sa mga psychologists to numb our neurosis. Tumatakbo tayo sa mga counselors to absolve us of all guilt. Pag meron tayong mga kasalanan na gawa. Tumatakbo tayo sa doktor to sedate our pain. Tumatakbo tayo sa insurance agents to take away our worries. Tumatakbo tayo sa mortuary to try to beautify death for us. At iba naman, tumatakbo from one entertainment to another, one amusement to another. Why? Because they don't want the ways of the Lord. Ano sabi ng Lord? Mourn. Kaya let me tell you this. Follow the Lord's way. Follow God's way. Bakit follow God's way? Kasi you are important to Him. Alam niyo po, legit happiness is knowing that God has specific ways in life that if you follow Him, you'll have legit happiness, even in the midst of suffering. Because you and I matter to Him. Ang totoo niyan, ang karanasan natin, pareho lang sa hindi mananampalataya, ang pagkakaiba lang, meron tayong ibang nakikita na hindi nila nakikita. Kaya sila tumatakbo, umiiwas. Yung iba nagpapakamatay because they don't want to mourn. Pero ang Christians, hindi sila nagpapakamatay dahil nakikita nila isang bagay na mas matayog at nakikita nila ang bagay na nakikita pag ikaw ay nagmo-mourn. And I'll teach you how. The only problem is this. If you want legit happiness, follow God's way. You are important to Him. And remember the word. Follow God's way. This is how to mourn. Yung maraming tao di marunong mag-mourn. Ano bang ibig sabihin ng mag-mourning na yan? Ano ba ibig sabihin yan? I'll teach you. First, you wise up. You ask God. And you yield to God's way of comforting us. What does it mean to wise up? Listen to this. Ang word na mourning is from the Greek word pentheo. Ang ibig sabihin niyan is to lament
for the death of someone you care so much for. Yung talagang sobrang mahal mo, namatay. And can you imagine the feeling? It is the word pentheo. Sobrang mourning. It's an extreme grief. So anong ibig sabihin nun? Yung sobrang extreme grief. Mayroong isang matalinong tao na sinilang sa mundo na ito ang sinulat niya. Sabi niya, it is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting. Nakakagulat. Sino sa inyong matinong tao na mas gusto niyo? Ano mas, kunyari kung kayo papipiliin, birthday party o funeral service? Be honest. Birthday party. Doon may lechon, may kaldereta, may chicken cordon bleu. Di ba? Ang daming pagkain. Eh sa funeral homes o funeral service, ano meron? Biskwit, kape, tsaa, biskwit, kape, tsaa, at patay. Yung kakain ka sa harap ng patay. Pag-isipan niyo mabuti, parang wow, ayoko niyan dito, may cake, may spaghetti, may pancit, may miswa, birthday miswa. Na, panalo. Ang layo nito. Nakuha ninyo? Kaya ang taong matured at immature, obviously, they will always look for a place pleasurable. Halimbawa, sabi mo sa anak mo, anak, punta tayo sa Enchanted Kingdom. Ano sabi mo anak ko? Yes! Tama? Subukan mo, sabi mo na, ay anak, di na tayo tuloy. Bakit? Pupunta tayo sa kaibigan ko na matay. Patay ng kaibigan eh. Papa naman eh, baka sumunod ka pa dyan. Lulungkot ang puso eh. Bakit? Kasi ang tao gusto niya siyempre sa place of pleasure. Pero ito amazing. Bakit daw? Because that is the end of every man and the living takes it to heart. Ito ang Christian. Pag nagmo-mourn sila, pinag-iisipan lang, maikli lang ang buhay. Pinag-iisipan nila, teka muna, hindi mahaba ang buhay. Then I need to make sure that my day, every day of my life counts. Yung naibibilang, hindi sayang. Kailangan sigurado ko, kaya ang mourning is mourning thinking. Kaya tinan niya, sorrow is better than laughter, for a when is sad, a heart may be happy. Tapos tinan niyo ito karugtong niya, the mind of the wise is in the house of mourning, while the mind of fools is in the house of pleasure. Kasi ang taong matalino, iniisip niya, teka, why? My life is short. I need to make sure that I will not waste my time. Kaya ang problema ng maraming tao, hindi na iniisip yan. Kamakailan po, inimbitahan ako sa birthday. Alam mo, sabi ko itong birthday, pasensya ka na, birthday mo to, pero pag-usapan natin kamatayan. Lungkot bigla eh. Sabi ko, alam niyo bakit? Kasi ang birthday, plus minus yan eh. Plus minus. Plus, nadagdagan ka ng panibagong taon. Minus, dahil nabawasan ka ng taon sa iyong lifespan. So whether you like it or not, man, ang sinasabi rito, ang tao matalino, kaya siya nagmo-mourn, iniisip niya lagi yan. Kasi ang mourning is not only crying or grieving. Real mourning involves pondering, involves thinking, involves meditating. Sinisip niya hindi po, maikli lang ang buhay ko. Tapos tinan nyo ha, kasi ang Christian happiness, ganito yan. The happiness that Christians experience is not just emotional. It is something that has been thought about and was processed correctly. Pinag-iisipan yan, kaya siya masaya. Hindi siya masaya dahil emotional lang siya o dahil euphoria lang. Masaya siya kasi pinag-isipan niya mabuti, pinili niya ito mabuti, talagang i-meditate ito ng mabuti. At kasabing ganon, it is joy with a strong foundation. Tulad ng ating pag-aawitan. We don't rejoice in our singing because the tune was jolly or parang ang ganda ng tempo. No. Pinag-iisipan natin ang bawat katagang ating inaawit and we declare the greatness of our God because it's real. We know it. Kaya naalala ko, kinakanta, everlasting God, because sabi niya, ang makapangyarihan ng Diyos, then He called me friend. I am a friend of God. Diba? Alam niyo nung kinakanta, ang saya-saya, I am a friend of God. Ako, nakulat ako nung kinakanta yan. Hindi ako napapalakpak, napalood ako, napaiyak ako. Sabi ko, God, you're so powerful. You are so great, creator of the heavens and the earth. And you call me friend. Lord, wow. I was crying, but I was joyful inside. Can you imagine? You are being called by someone great, friend. Pag hindi ka napaiyak, pag hindi ka napakanta, di ba? Pag kinakanta natin, your name is powerful. At sabi ni Jesus,
I will call you mine. Wow, I will call you my people. Wow, my God, your name is so powerful. And yet you are willing, I'm now being called Christian with a name that is so powerful. Kaya yung kanta niyang, hindi ka naging masaya dahil masaya lang yung tugtog. Masaya ka dahil pinag-isipan mo ito ng mabuti. Nakuha po? Kaya matapang, may tibay. Diba? Now, isipin niyo mabuti ito. Ilan sa atin ang naging, kunyari, birthday, na nag-isip talaga, teka muna, 1 taon na naman ang lumipas. Nabuo ko ba yung aking mission? Talaga bang, am I accomplishing the mission that God wants me to fulfill in my lifetime? Kaya marami, they're dancing, they're praising, they're drinking, everything. Pero none of them ever thought, nabuhay ba ako ng tama? Pag araw-araw, alam niyo po maraming tao, pansin niyo, they come home so exhausted and feeling so insignificant. You know why? Because they never learn to mourn even during the daytime. Yung paggising nila, iiyak sila sa Diyos. And God, anong iyak yan? Tingnan yung prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ano yan? Tuwing kailan mo hihilingin yan? Every day of your life. Why? Give us this day our daily bread. O kung daily bread ang hinihingi mo, hindi pang monthly yan. Kaya kung monthly yan, at every month ka magpe-pray, 29 days kang fasting. Ano ka niya? So every day of your life, you're asking God, Lord, let your will be done on earth as it is in heaven. Lord, allow me to walk according to your will. Pagdating ng gabi, Lord, thank you for the day. Thank you for allowing me to accomplish what you want me to do. Kaya relax ka, ang saya mo, matutulog ka ng mahimbing. Hello? Hindi yung pagkanonood ka, maghapon kang nanonood ng teleserye. Tapos ang lugar, kawawa naman siya. Tapos ang pinanood mo pa, Walking Dead. Tapos matutulog ka na lang, gaganong-ganong ka pa. Di ba? Ang lungkot naman ng ganong buhay. Tapos tatanungin mo, ano na naman ang susunod bukas? Panibago na naman paglalakad ng ganyan. Kawawa ka naman. Wala man lang morning ng pag-iisip. Now you expect a blessed day? No way, Jose. Yun ang challenge sa atin. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Bible, nag-iisip ka, kahit nga pag namatayan ka, sabi ni Paul, but we do not want you to be uninformed, brethren, about those who are asleep. Yung asleep dito, mga namatay. Hindi natutulog na katabi mo, patay. No? Sabi niya, so that you will not grieve as do the rest who have no hope. Ano sinasabi niya? Kahit pag namatayan ka, hindi ka nagwawala. Di ba yung pa nagwawala? Itulak mo. Bakit mo sinasabi? Nagwawala, paano ka ba? Pag nagmo-mourn ka, nag-iisip ka. Ano iniisip mo? That if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who have fallen asleep in Jesus. Yun ang blessing mo, Lord. Teka muna, namatay itong mahal ko sa buhay, pero thank you. Dahil naniwala siyang namatay ka para sa Kanya, naniwala siyang nabuhay ka magmuli. And one day, we will be together again. Di ba? Kung bulungan ka ng Lord, huwag kang mag-alala, anak. Tonight, you will be with Him. Pag hindi, Lord naman! Pero, pasin nyo, bigla nawala lungkot mo? Bigla nag-isip ka? Diba? Kaya napaka-importante. Kaya alam niyo yung morning na ito, it helps us to repent. Kaya nga, pansinin niyo po ang word na amuse means not to think. Ang word na muse means to think. Kaya a museum is a place you go to think and to observe. But amuse means not to think. Kaya yan ang hinahanap ng tao. Para hindi sila mag-mourn, they will go to one amusement to another para hindi sila mag-isip. Kaya yung mga taong naghahanap ng amusement sa buhay, yung mga hindi nag-iisip. Kaya sabi nga, the mourn is to think, amusement is to avoid thinking. Kaya sabi nga ni Paul, kung talagang nag-mourning ka, godly mourning yan, godly sorrow, ano sabi niya? It will lead to repentance. Bakit? Tingnan nyo, sample lang. Halimbawa dito sa Pilipinas. Ang dami nating problema. Ano sinasabi ng tao? Pagsubok lang yan. Yan ay maganda, very encouraging. Pero if you truly mourn and say, God, what brought us to this? What brought us this far? What brought us to this darkness? Lord, anong dahilan? And somehow the Lord will just impress upon your heart, anak, kasi hindi na to pagsubok. Ani na to ng inyong mga tinatanim eh.
Eh kung ani na to, Lord, anong dapat kong gawin? Kailangan magpalit ka ng pananim. Para nang sa ganun, iba na ang anihin mo. Andyan pa ba tayo? Eh minsan maraming tao din na nag-iisip eh. Basta pagsubok lang yan. No, baka naman pag-aani na ito. Baka kung pag-aani na, kailangan natin magsisi. Yun ang sinasabi ni James. Sabi niya, draw near to God and He will draw near to you. Tingnan niyo yung word niya, be miserable and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning and your joy to gloom. Humble yourselves in the presence of the Lord and He will exalt you. Sabi niya, magsisi ka na. Yan ang sinasabi ni Jesus. Sabi niya, woe to you who laugh, now for you shall mourn and weep. Tingnan niyo naman ang mga tao ngayon. We are number 1 in terms of teenage pregnancy. Ano yan? HIV, pataas tayo ng pataas. Eh, kailangan natin magbago ng tanim. Hindi na ito tama. Then when we cry to God, when we mourn before God, Lord, have mercy on us. Kasi alam niyo, sa amin lang nung bata kami, ang mga taong walang galang sa Diyos, pinagtatawanan ng kasalanan. Simple lang. Pare, nakakailang case ka ng beer? Isa. Ang hina mo! Ako, 2. 2. Lakas ko, pare. Nakakailang gin ka? 2 lang na 4 kantos. Mahina ka. 10. Di ba? Tapos, pare, ilang babae na nakatabi mo? How many women did you sleep with? Pare, 2 lang. Bakla! Ganun pa sabihin eh. Ako, 5. May lalaki pa. Oh, and mayabang pa yun. Hindi, walang sa pang-iinsulto. We have struggles like that nowadays. So hindi yan pang-iinsulto for those who are struggling. Hindi, talagang ganyan ang buhay natin ngayon. We have that kind of tension. Pinagmamalaki pa natin. Come on, guys. This is a time to weep. Don't laugh at those things. Don't take it lightly. We have to be serious people. We are happy people, but we take life seriously. That's the difference. Kaya nga, blessed are those who mourn. Bakit? Tingnan niyo sabi ng Bible. To repent is to make a choice between God and our pleasure. We need to have a change. Tingnan sabi ng Bible. If your right eye makes you to stumble, tear it out. Throw it from you. For it is better for you to lose one of the parts of your body than for your whole body to be thrown into hell. Ano sinasabi ni God? Kapatid, sa halip na ikaw ay tanggalin mo na yan kung taga-seryoso ka sa buhay. Kasi it will destroy you eventually. Hindi sinasabi ng Diyos na pag pinutol mo yung kamay mo, mapupunta ka ng langit. Hindi ganoon. Para bagang mga kinagawa ng mga Hapon na pag nagsisisi, pinuputol yung daliri. Walang ganoon. Ang idea ng Diyos ganito, if you repent and you stop what you're doing, obviously it would be painful and it will cause you to mourn. But for sure, you will be comforted. Why? Tingnan niyo ha, sabi ng Bible, kunyari ikaw, may babae ka, sabihin sa'yo ng Diyos, anak, hindi mo nakikita ang gulo ng buhay mo? Inaaway ka ng asawa mo? Bakit? Hindi dahil bungangera siya, hindi dahil masama siyang tao. Nambababae ka eh. Kaya dapat mong pag-isipan, tigil mo na yan. Lord, mahal ko na siya. Itigil mo na yan. Talikuran mo na yan. Opo, Panginoon. Iiyak ka, imposibleng hindi. You will mourn, Panginoon Diyos. Baging tapat ka sa pamilya mo. Kasi yan ang kinabukasan ng bayan. Yung mga anak mo, hindi matututo yan sa mga kalokohan mo at hindi maayos ang kanilang mga buhay. And it takes a lot of mourning. It takes a lot of pain. Naintindihan po? Ano sinasabi ng Diyos? Mabuti pang pilay ka na papunta ng langit kaysa buo ang katawan mo na papuntang impyerno. Sa totoo lang, hindi lang ikaw ang dinadala mo. Sinasama mo pa yung babae na yan. O yung lalaki na yan. O ano man ang pinaggagawa mo, sinasama mo pa. Pero it's something to think about. It's painful. You have to cry. Naalala ko po, nung bata ako, bago akong Christian, iniyak ko sa Diyos eh. Naninigarilyo ako, iyak ako, tanggal. Iniyak ko yung pag-iinom ko, tanggal. Ang hindi ko matanggal, yung pornographic magazine. At ang masama pa, dahil sa bata pa lang ako, yun ang una ko, nagja-Diaryo Bote ko, yun ang una ko nakuha, mga magazine, kahit di ka marunong magbasa, may litrato eh. Lahat ng makita kong babae, nire-rape ko sa isip. Noon pa yun, ha? Huwag isipin ngayon. Noon. Nire-rape ko. Sabi ko, iyak ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, patawarin niyo, tulungan naman po ninyo ako. Hindi ko po ito kaya eh.
Mabait ang Diyos. Kasi alam niyo bakit? When you mourn, He will comfort you. He will answer your prayers. And tinuruan niya ako, sabi niya, ito gawin mo. You need to train your brain. Stop reading what you're reading. Sabi niya, and train your brain. Pag nakipag-usap ka sa babae, sa noo ka lang titingin until your brain is trained. No? So, noo lang ako. Sabi ko, uy, pagkausap mo naman ako, tingin ka sa mata. Hindi mo alam ang hinihiling mo. Sabi ko talaga, pasensya ka na. Kaya alam niyo ngayon, matagal ng panahon yun. By God's grace, after 3 years, kaya ko nang tumingin sa babae na hindi na ako nag-iisip ng masama. Tapos itong amazing. Kahit ngayon, ingat na ingat pa rin ako na hindi ako tumitingin mula leeg pababa. Kung napatingin man ako, hindi sinasadya. Pero hanggat kaya kong pigil, hindi ko talaga titingin. Minsan sabi ng asawa ko, nakita mo yung legs na yun? Nakita mo yung legs na yun? Ano ka ba? Hindi ako tumitingin dyan. Tingnan mo! Sabi, hindi nga! Sabi ko, mabuti na nag-iingat, no? Sabi, hindi ko titingnan yan, basta. Lord. No, ito ang amazing. Alam nyo, kaya nga mapapansin ko, kahit ako nagpapapicture, ingat na ingat ako. Lagi ako nakaganyan ng kamay. Pangit tingnan, pero lagi ako nakaganyan. Bakit? Kasi may mga nagpapapicture, babae, ay, basta papicture. May balikat ako. Alam nga, nakaganyan ka. Kaya hindi ganaganyan ko na lang kasi kailangan iniingatan ko yung sarili ko. Hindi ko alam kung ano dumikit dyan. Pero buti na yung maingat. Kaya hindi rin ako nagpapabeso-beso. Kaya hindi ako nagpapabeso-beso. Pag nakikipagkamay, pag nakita ko magkikipagbeso, nagmamano ako bigla. Sabi, ba't ka nagmamano sa akin? Sabi niya. Kasi hindi ko alam, makamamaya, makuryente ako ba? Nga, buti na sigurado kaya. Kasi, minsan, wala kang choice, makakipagbeso-beso ka, pero katakot-katak, Panginoon. Panginoon Diyos! Di ba? Siyempre, hindi mahalata sa mukha yun. Yung sa loob ko, Panginoon Diyos. Diba? At kaya ako sinasabi ito sa inyo para alam nyo na. Pero because why? Because I'm also trying to be careful as much as possible. Dahil para hindi ko pagsisihan ang bagay-bagay sa buhay. Matanda na ako, tapos saka pa ako magkakandaloko-loko na ganito, kawawa naman ako sa pangit na ito. Di ba? Ingatan mo na. That's what we call mourning. You mourn. Because to mourn is to cut off everything that we are repenting for. Friends, I'm telling you, hindi mo papagsisihan. Because blessed are those who mourn, for they shall be comforted. So, ito pong napaka-importanting bagay. Ano man ang pinagdadaanan mo, kapag ikaw ay nandun na, bagsak ang negosyo, baon sa utang, ano man yan, always come to think and ponder and say, Lord, what brought me this? What brought me into this kind of situation? Baka yan ang pagkakataon mo that God would reveal to you kung ano yung dapat mong baguhin. Iniwan ka ng asawa mo, Lord, bakit po nangyari ito? And don't look at what your husband should have done. Tingnan mo, bakit ko siya naitulak doon? O kaya ikaw naman, yung asawa mo dinaya, bakit ko siya naitulak doon? So it's chance to really repent, a chance to change. Yun ang mourning, a time to think. Amen? Now, hindi tayo natapos doon. Hindi pa tapos dyan. When you are mourning, as you are pondering about it, you begin to ask God about it. You begin to mourn before God. Hindi ito magmo-moan ka na lang, kawawa naman ako, ganyan. Hindi. It is a mourning where we are to mourn before the Lord, not to complain before God, but to mourn cry out before the Lord. Halimbawa, merong mga tao na naligaw, hindi nila alam kung saan sila pupunta. They didn't even know what to do anymore in life. Parang they're lost. And this is what exactly happened. They wandered in the wilderness, in the desert region. They did not find a way to an inhabited city. Simply because they do not know where to go, they're lost. Look at what happened. They were hungry and thirsty. Their soul fainted within them. Wala na, bagsak na, pati kaluluwa wala na. Look at what it says. Then they cried out to the Lord in their trouble. He delivered them out of their distresses. Iyak sila sa Diyos. Hindi totoo na masamang umiyak. Lalo na tayo sa mga lalaki. Minsan pinalagay na sa utak natin na hindi mabuti sa lalaking umiiyak. Hindi yan totoo. Meron ng pag-aaral sa siyensya na sinasabi nila that those people who cry, ito po ay healthy sa katawan ng tao. Bigay ng Diyos yan eh. Healthy raw sa tao na express yung kanya, i-release yung kanyang emotion. Bakit? Healthy yan. Kaya nga may pag-aaral sa Japan because of that study, nagkaroon sila ng crying club. Isipin nyo, nagkaroon pa sila ng crying club kasi most men do not want to express their emotions. Para bagang, that's unmanly. If you cry, hindi tama yan. Ano ka ba? Are you sissy? Mga ganun sinasabi nung bata tayo. But that's not true.
That is a gift of God. We are to pour out our hearts. But the most important part is this. We pour out our heart to God. Now, may mga tao naman na they are in darkness. For example, they're talagang in darkness. Kasi mali sila, talagang they rebelled against the Lord. Tingnan nyo nangyari. They were those who dwelt in darkness, in the shadow of death, prisoners in misery, and chains, because they had rebelled against the words of God and spurned the counsel of the Most High. Therefore, He humbled their heart with labor. They stumbled and there was none to help. Ano nangyari sa kanila? They became helpless. Bakit? Because they did not follow God. They rebelled against the word of the Lord. They spurned the counsel of God. Yan. The Lord Himself humbled them. And talagang dilala sila sa punto na yon. Pero anong ginawa nila? Tingnan niyo po after realizing what was happening to them, tingnan niyo, then they cried out to the Lord in their trouble. Look at what God did. He saved them out of their distresses. He brought them out of darkness and the shadow of death and broke their bonds apart. Amazing. Then they cried out. They repented before. They cried out before the Lord. And look, the Lord delivered them. Alam nyo, iba sa natin, bakit ka walang trabaho? Iyak ka, Lord, wala po. Tagal ko ng graduate, wala pa ng trabaho. Iyak mo sa Lord. Pray and lead them to the God. Talagang sabihin mo sa Panginoon, ano po itong nangyayari sa akin? Diba? Instead na, kunyari, bansa natin, instead of criticizing the leadership, instead criticizing our mayors, our president, why don't you cry out to God? Ito lang po, why do you think we have prayer and fasting? Dahil church program? No way. That's not a church program. It is our chance. It's a weeping moment that we cry out to God and say, God, our country has no hope without you. You alone can change this country. Yan ang nangyari sa Korea noon. They had 2 wars. Japanese War, the Civil War, North and South Korea, and they were so down. They are really so poor. Anong ginawa nila? The Christians, they were being persecuted. They were killed left and right. They ran on the mountain. They cried out to the Lord, even to the point of uprooting trees. Talagang nabubunot nila yung puno. Sa kaiyak nila sa Diyos. And God answered their prayers. And look at Korea today. And now they're forgetting about what the Lord did, what the Lord did in their country. Just watch them. Nangyari na yan sa Amerika. They cried out to the Lord. And look at what America. Saan sila umabot? People na talagang down, they cried out to the Lord. Sa atin, may problema sa pamilya. Ano ginagawa natin? We try to analyze. Ano gagawin natin? Ang bansa natin ganyan. Dami natin problema sa bansa. Tanungin mo ang mga tricycle driver, alam nila solusyon. Tanungin nyo jeepney driver, alam nila solusyon. Tanungin nyo bawat tao, alam nila, mali siya ganito, dapat ganito ginawa, dapat ganito ginawa. Anong dapat natin ginawa? Tayo mga Christian, lumuluhod sa Diyos. Bakit ang sabi ng Bible? If my people will humble themselves and pray and turn away from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will heal their land. It is us. We need to learn to mourn and cry before God. Tingnan nyo, kahit mga negosyante, nagnenegosyo sila, maayos sa kanilang ginagawa. Pero hindi sila exempted sa bagyo. Tingnan nyo, those who go down the sea in ships, who do business on great waters, wow, they have seen the works of the Lord. And His wonders in the deep. For He spoke and raised up a stormy wind, which lifted up the waves of the sea. They rose to the heavens, then went down to the depths. Their soul melted away in their misery. They reeled and staggered like a drunken man, and were at their wits' end. Dulo na. Ano sabi yan? Then they cried out to the Lord in their trouble, and He brought them out of their distresses. He caused the storm to be still, so that the waves of the sea were hushed. Wow! Kahit nag-responsable kang tao, hindi ka accepted sa bagyo. But, when you are at your wit's end, hihintayin mo pa ba? Cry out to the Lord. Takbo sa Diyos. Naalala ko ako po ay certified public accountant. Prior to my board exam, 2 weeks before the board exam, I was broken-hearted. Talagang talagang sinaktan niya ang puso ko. Sobrang sakit. And at that time, I really felt so rejected, felt so busted, and I could not even pray. 2 weeks na lang magbo-board exam, lahat ng inaral ko parang biglang naglaho. Iyak ako sa Diyos, Pangitulungan mo, hindi ko po alam gagawin ko. So I wanted to worship the Lord, I could not. So ginawa ko, kumuha ko ng cassette tape. Ewan ko kung alam niyo pa yung cassette tape. To some of those who hindi niyo pa alam yung cassette tape, just Google it. So,
Yung tumugtog na yun, sabi, Jesus, you're the sweetest name of all. Sabi ko, Lord, truly your name is so sweet. Sweeter than the name of this woman. Pero siyempre, gusto ko yan. Ulit-ulit kasi medyo nawawala na ako sa sarili ko. So nirewind ko. Tumugtog. Ang tugtog, let's forget about ourselves and magnify the Lord and worship Him. Yes, Lord, help me to forget about myself. This is my moment with you. Iyak na iyak. Pero hindi yan yung kantang yan. Mali. Nirewind ko. Ginamit ko na automatic music search. Pak! We have come into this place to magnify the Lord and worship Him. Yes, Lord. Di yun na siya. Pero, hindi yan yung kanta. So, nirewind ko na ng todo, pero bago ko pinlay ulit, nag-iiyak ako, Lord, tulungan mo, kalimutan ko mo yung tulungan niyo ma-focus ako sa iyo to magnify your name. Iyak ako ng iyak. Tapos nung na-rewind na ng todo, tinugtog ko na ulit, Jesus, you're the sweetest name. Then I began to follow the song. Natapos ko yung tape. Nag-auto-reverse. Alam nyo, wala yung kantang Let's Forget About Ourselves. Wala yung kantang we have come to this place to worship and to magnify and worship you. I go, God, I thank you that these things, that I matter to you, that you're helping me with this. As I was crying, the Lord was telling me, I'm here with you. And alam niyo, pagpunta ko sa school para i-process na yung mga papel for the exam, nakita kami ng babae. Yes, na-meet ko siya, but I don't remember the feelings anymore. Kaya, wow, the Lord healed me. Why? Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. And finally, you are to yield to God's way of comforting. Anong ibig sabihin nito? Friends, as you have cried out to God, then practice His presence because God comforts us with His presence. Look at what He said, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, the God of all comfort, who comforts us in all our affliction. Amazing. Diba? God, the Father, is our comforter. Now look at this. Even Jesus is our comforter. Sabi niya, do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. Ano sabi niya? I will not leave you as orphans. I will come to you. Pag orphans ka, saan ka pupunta? I will be your parent. I will be with you. At kaya because of that assurance, ano sabi ng Lord? I will never desert you, nor will I ever forsake you. Diba? Karugtong niya. Verse 6, the Lord is my helper, I will not be afraid. What will man do to me? Wow! God the Father, Jesus Himself will comfort us. At hindi lang yun, the Holy Spirit will comfort us. Sabi niya, the Holy Spirit, bakit? Sabi niya, and I will ask the Father, and He will give you another comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, and standby, that He may remain with you forever. You see, the triune God is with us. Ang problema ng maraming tao, hindi nila alam how to practice the very presence of God. What does it mean? If the triune God is with you, then ask God, Lord, fill me with your Holy Spirit. Remind me of your promises. Allow me to walk with you. Allow me to trust you in everything. That's how to practice His presence. And kasi the Lord is near to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. At itong amazing. Every time you practice the presence of God, you are not only thinking of the now. You're also thinking of the future, the eternity, the promise He made. And sabi niya, He will wipe away every tear from their eyes. And there will no longer be any death. There will be no longer any mourning or crying or pain. The first things have passed away. Doon ka, iniisip mo yon. So, as you meditate on that presence, you meditate on His promise. Tingnan nyo, sabi ng psalmist, this is my comfort in my affliction, that your word has revived me. Then, sabi niya, I have remembered your ordinances from of old, O Lord, and comfort myself. Practice the presence of God. Whether nagluluto ka, anong ginagawa mo, you come to God. Pagdating ng problema, you come to God. Nehemiah, when he heard about what happened to the land, he mourned and fasted before God. He practiced the presence. He reminded himself of the promises of God. Amazing God. Now, tingnan niyo po, kaya hindi lang yon. The triune God comforts us with His presence, with His promises, and with His people. Whether we like it or not, we belong to the body of Jesus Christ. Itong congregation na to, malaki na to. But God is challenging us to do this. Look at this. Consider how to stimulate one another to love and good deeds, not forsaking our own assembling together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Ano sinasabi ng Diyos? Ito yan. You belong to the body of Christ.
If you want to be comforted, and for sure everybody will face problems, kung hindi ngayon, some other time, or maaari ibang panahon. But do you have a friend who would really be there for you, who would slap you to your face so that you would just reconsider what you are doing? Meron ka bang ganun? Kasi yun ang idea ng church. Kaya nga, sa Acts, they're gathered in the temple by the thousands and they gather house to house. Kaya nga tayo may small groups para meron tayong accountability. Kaya yung mga taong ayaw magpa-small group, ayaw na maging open, they're wearing masks, ayaw na maging magpakatotoo, that to be up close and personal to any human being para maintindihan nila, this person is willing to accept me and willing to help me change because that is the way God works. Kaya nga tayo katawan we need each other. Everybody needs everybody. Bakit? We belong into one body. Pag nahiwala yan, patayan. Nakuha po? Kaya nga naalala ko yung nanonood kahapon, yung agenda. The host said, sabi niya, I was so depressed, I could not even work. And his friend came by. And sabi nga nun, how dare you? You cannot do that. Sinampal niya. Pak! Sabi niya, you are not supposed to get depressed. Sumunod ka sa akin. Dinala niya sa isang lugar to jog. And every day he would pick him up to jog until he developed a new routine. And he was delivered from depression. Bakit? Kasi merong isang kapatid willing na sampalin ka. Ang problema natin ngayon, ayaw nating ma-rebuke, ayaw nating masabihan, ayaw nating ma-criticize. Bakit tayo ganoon? Because we're proud. But if we are humble people, we are willing to submit to the ways of God to comfort us, that there would be people who are willing to weep with us, and rejoice with us. Yun ang small group na hindi nararanasan ng marami sa atin because we don't want to dare to remove our mask and say, I'm here, I'm vulnerable, I'm willing to love, and I'm willing to be loved. E sabi, ayoko dyan, puro hipokrito yan. Kailangan pa nila ng isa. Natutulong sa kanila, lumakad ng tama. We need each other. Kaya ito ang amazing sa Bible. Tingnan niya sabi ng Bible. He comforted us in all our afflictions so that we will be able to comfort those who are in any afflictions with the comfort with which we ourselves are comforted by God. That's the way, God. So we have to yield to that way. Don't ignore the brethren. Be part of the real body of Jesus Christ. Nakakaintindihan po tayo. Allow me to end this by sharing this with you about a man. Meron po isang mama na ipanganak siya sa isang mahirap na pamilya. At nung pinanganak siya, tinuring siyang sumpa sa pamilya dahil meron siyang 2 puyo. Ito, 2 puyo niya, dahil sa kanilang paniniwala, sumpa yun. So pinagpasapasan, tinala siya sa mga kamag-anak, hindi siya pwedeng tumira sa kanilang tahanan, sa kanilang pamilya, dahil sumpa nga siya. Hanggang sa na-reject siya several times in several ways. Lumalaki na siya, nire-reject siya. Nung medyo may kaunawaan na siya sa buhay, umiyak siya sa Diyos. Hindi pa siya Christian, umiyak siya sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, kung totoo ka, iligtas mo ako sa kalalagayan ko. Gusto ko magkaroon ng maayos na buhay. Paglilingkuran kita. Iyak siya ng iyak, nung makalma na siya ng konti, ang akala niya ang paglilingkod sa Diyos ay maging sakristan. So nagsakristan siya. Nanirahan siya sa simbahan. Nung nanirahan siya, nanutulog siya, ginising siya ng Diyos sa panaginip, sabi, tumakbo ka na. Dahil itong simbahan na to, bobombahin ng hapon. Panahon ng hapon yun So tuloy na pa, tumatakbo siya, kitang-kita niya, boom! Binomba ng hapon. And he was spared. His life was spared. That alam niya may kamay ang Diyos. So to make the long story, pumasok siya sa iba't ibang trabaho, lahat ng uri na maalam niyang pwedeng gawin na legal. Nag-aaral siya hanggang sa pumasok siya bilang sundalo. Kasi nagkaroon ng opening sa pagiging sundalo, natapos ang digmaan, nag-opening ng mga sundalo, nakapasok siya doon. At sa kanyang pagiging sundalo, natapos niya ang kanyang pag-aaral habang sundalo. Nagkaroon siya ng sarili niyang pamilya, nagkaroon siya ng 9 na anak. So hindi rin naging sapat yung parang magkaroon ng isang disenteng mamumuhay. Hanggang sa nakalimutan niya na yung paglilingkod sa Diyos, iniisip niya paano masurvive yung kanyang anak. At nagkasakit po siya. Internal hemorrhage. At nung nagkaroon tayo ng hemorrhage, muntik na siyang mamatay. Kaya doon niya nakilala ang Panginoon Jesucristo bilang kanyang personal na Panginoon at tagapagligtas. Paglipas po ng ilang panahon na nakilala niya si Jesus, na ayos ang kanyang buhay. He started trying his best to serve. Naging maayos ang kanyang financial na pamumuhay. Naging maayos ang kanyang pamilya. Naging naayos ang kanyang spiritual na pamumuhay. He was really transformed. Kanya lamang, 11 taon lamang yon. Mga halos lagpas lang ng 1 taon na 1 dekada. At pagkatapos noon, 4 months before he died,
ang kanyang anak, bagamat hindi na ho siya nakapaglingkod the way he wanted to serve the Lord. Pero itong amazing, 4 months before he died, yung kanyang anak na imposibleng maglingkod sa Diyos, naging pastor. Tapos yung kanyang panganay na anak, naging pastor. Yung kanyang 2 anak na babae, naging misyonaryo. Tapos yung kanyang isang anak na babae, naging asawa ng pastor. Tapos yung iba niyang mga anak, naging praise and worship leader, naging Sunday school teacher, at naging volunteer sa church, sa ibang ministry. Sabi niya, yung pong kanyang panalangin na iniiyak niya sa Diyos, na dahil inayos ng Diyos, hindi man niya naganampanan sa kanyang buhay dahil para paalala sa kanya ng Diyos that God answered your prayer not because of your promises, but because of His promises. That blessed are those who mourn, for they shall be comforted. But nonetheless, I heard your prayer, and the Lord allowed these children to serve the Lord. Alam niyo po, itong mamang ito ay sobrang malapit sa puso ko dahil siya ay walang iba kundi si Lieutenant Rito Saking Sr. At ang kanyang anak na nagpastor, ang imposibleng maging pastor, ay ang kanyang anak na junior, si Rito Saking Jr., ang inyong lingkod. Kaya alam nyo, yaman din lamang Father's Day, isang magandang paalala na ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Kaya alam mo, kaya ito po yung paraan ng Diyos. This is how to mourn. You wise up. Ponder. Think. Ba't ba ako umabot sa ganito? Ano bang dapat kong ayusin? Ano bang dapat kong ihingi ng tawad sa Diyos? Then you cry out to God. Tell Him. Then yield to His way of comforting you. Huwag ka magmatigas ang ulo. Kung may problema ka sa tatay mo, makipag-ayos ka sa tatay mo. Huwag ka matigas ang ulo. Kung ikaw naman tatay, may problema ka sa anak mo, makipag-ayos ka sa anak mo. Huwag ka matigas ang ulo. Listen and submit to the ways of God, being as God as your king, and you are pauper that was made princess or prince of His kingdom. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Kapatid, hindi ko alam ang pinagdadaanan mo. Hindi ko alam kung anong dilim ang buhay mo. Hindi ko alam kung anong problema mo sa trabaho, problema mo sa pamilya, problema mo sa iyong komunidad. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong problema mo sa eskwelahan. Pero isang bagay lang alam ko, pinagpala ang mga tumatangis sa Diyos. Mga tumatangis na pinag-iisipan kung anong dapat baguhin at pinag-iisipan kung anong nais ng Diyos na baguhin para sa kanyang buhay. At iniiyak ito sa Diyos. Iniiyak ito sa Diyos hanggang ang kapayapaan ng Diyos ay mapa sa kanya. At magpapasakop sa paraan ng Diyos. No kung anuman sabihin ng Diyos, susunod siya dahil alam niya ang Diyos ang nakakaalam na masigit na mabuti para sa kanyang buhay. Kapatid ko, ikaw ay nabibigat ang lubha at napapagod. Anong sabi ng Panginoon? Kayong mga nabibigat ang lubha, kayong mga napapagod, lumapit kayo sa akin at bibigyan kayo ng kapahingahan. Matuto kayo sa akin sapagkat ako ay mahinahon at mapagpakumbaba. Kunin niyo ang aking pamato sapagkat ang pamato ko ay magaan at madali. Kapatid, be humble enough to admit before Jesus. Kung wala ka pang personal na ugnayan kay Jesus, tawagin mo siya, Panginoon Jesus, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Nagpapasalamat ako sa kapatawaran mo sa kasalanan ko dahil kayong namatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin. At salamat at muli kang nabuhay para bigyan ako ng bagong buhay. Be honest to God. Cry out to God. He's listening to you. He is always there for you because you are important to Him. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Lalong-lalo na kung ikaw ay anak na ng Diyos, kabahagi ka ng kanyang pamilya, He will surely listen to your cry and He will surely accomplish His promise that He will comfort you. Because blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Friends, follow God's way, for you are important to Him. Panginoon Diyos, maraming salamat po na kayo ang aming Ama na nakakaalam po ng lahat ng aming pinagdadaanan. Salamat po na kayo ang Diyos na amin pong mabubuhusan ng amin pong mga dalamhati sa puso. At hindi namin kailangan magkunwari, hindi namin kailangan Panginoon, magsinungaling, hindi namin kailangan mangako ng mga bagay na hindi na namin kayang gawin.
Kailangan lang namin totoong aminin, Panginoon, sa inyo ang aming kawalan, na kayo ang Diyos na siyang aming inaasahan, at kayo ang Diyos na siyang tapat at nakikinig sa aming pagtangis. Panginoong Diyos, salamat po. Hinihingi ko po, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isang narito, bawat pamilyang aming nire-represent, maging sa mga nanonood sa internet, maging mga nanonood, Panginoon, sa video, Panginoon, dalangin ko po aming Ama, na tunay, Panginoon, magpakumbaba kaming tumangis sa inyo dahil alam namin kayo ang nakikinig sa amin. At salamat, Panginoon Diyos, as you promised, you will surely comfort us. At gayon din, Panginoon, dinadalangin na namin, iniiyak namin sa inyong aming bansa. Panginoon, maging sa tawag niyo sa aming pag-aayuno, sa pananalangin 30 minutes before our service. Dalangin namin, wag namin itong gawin dahil lamang kailangan gawin o dahil kabahagi ng palatuntunan. Kundi, Panginoon, dahil ito ang aming panahon ng pagtangis sa inyo. Dahil kayo ang Diyos na nakikinig sa aming panalangin. Panginoon, ang bansa namin, Panginoon Diyos, kaawaan ninyo. Panginoon, tulungan ninyo kami. At alam namin kayo lang ang tanging pag-asa ng bayang ito. Kayo rin ang tanging pag-asa ng mga mananampalataya. Kayo rin ang tanging pag-asa ng bawat pamilya, Panginoon. Panginoon, salamat po ng aming kinabukasan na sa inyong mga kamay. Lord, thank you that you treasure every tear that falls from our eyes. And thank you, God, that we are important to you. I pray to continually challenge us to keep on mourning for this land and to keep on mourning for our spiritual standing in life. Lord, even mourning, Lord God, crying out before you dahil lagi kaming busy that we could not even commit ourselves to a D group. Lord, teach us to mourn before you, to really take your calling, your challenges seriously, Father God. Thank you that we are a happy people, but we are serious people. Because we take your life, we take your words, we take your challenges seriously. For you are our Father. You are our Lord. You are our lover. God, we love you because you first loved us. And I pray to continue to allow your people to be blessed because we know how to mourn. And to be blessed because we will surely experience your comfort as you promise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.